So magandang araw kabola. So pag-usapan natin yung pinakamainit po ngayon na pangalan kabola na free agent dito po sa PBA kasi nagbalik na po siya. Wala na pong iba kundi ito nga pong si Mikey Williams, and we will talk about one possibility na indirectly po na dapat talagang realistic din na dapat pag-usapan. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Dito muna tayo sa comments po ng mga fans. Sabi po ni Rogelio Montero, Eram sapat na, di kailangan sama ng TNT si Williams kasi si Converge na yan mapupunta. Si Mikey Mouse, sabi niya kabola. So again, Eram for San Hardinger is not enough. Gian Cirelan, tagal na yung rumor na yan eh. Stand for Eram, ngayon wala pa din. Pero pag SMC yan, sigurado, agad-agad, sabi niya kabola. Eh baka under discussion pa rin naman. And yes, of course, alam naman natin eh. Terra Firma, of course, kabola, may connection yan sa SMC teams. Pero alam din naman natin, di ba, na nagkaroon na po ng deal ang Terra Firma at Converge. Janaica Necleto, balisin na ang Terra Firma sa PBA, nakakahiya na team, kabola. Of course, tayo na mismo, di ba, na mga fans po yun nahihiya para sa Terra Firma. Pero sila mismo, yung management mismo, kabola, eh mukhang hindi naman sila nahihiya. Even the owner po of that company, kabola. Then, Albert Masayangay, Jordan Heading or Baltasar, trade para kay Mikey. Of course, that is very unrealistic. And even if sabihin natin, kabola na naglalaro na si Mikey dito, pati ako makapaisip ka pa rin eh, kasi age-wise, kasi malaki pa rin po yung difference. Actually, Mikey Williams po, kabola, 34-35 na ito. Before natin balikan si Mikey, pag-usapan muna natin Meralco Balls kasi pabalik na po si Banchero at saka si Bates. Very underrated pa rin ang Meralco Balls. Ang dami nilang injury dito po sa tournament na to, pero they keep winning and they are still combating for a good spot, kabola, in the playoffs. And now they are getting healthier, kabola. So in short, their chances in the playoffs will be better. And then, eto na nga, si Mikey Williams, ayan, nagsalita na sa media. Si Mikey Williams, are shockingly, kabola, sinasabi niya, gusto pa pala niyang makipag-compete daw, kabola, kasama ang TNT, kasi nanood siya ng game ng TNT, di ba? For me, that's shocking, di ba? Very silent siya for more than a year, kabola. Yung sa atin, pagbalik niya, parang love na niya yung TNT. Para sa akin, questionable yan, even fans of TNT, in a way, hindi sila totally naniniwala eh, or hindi sila pumapabor, kumbaga, hindi nakukuha yung simpatsya, kabola, for Mikey Williams. Then, even Chot Reyes, sabi niya, kabola, gulat din sila, nung naalaman nga niya na si Mikey is nanonood, kabola, and reveal niya na radio silent sila for the first few weeks, months or years siguro, kabola, with him na. And he also revealed naman na open naman po yung kanilang communication line with him na kay Mikey Williams na lang dyan kung makikipag-communicate siya, kabola. Pero ang isa pa dito, parang ang lumalabas kasi o yung implied din ni Coach Chot Reyes, kabola, yung sobrang dami na nagre-represent po dito kay Mikey Williams, isa pa pong nagpapagulo dun sa negotiation. And if we go back to how Converge negotiated with him, kabola, mukhang mas madali nga kapag dumirekta o rumekta nga dito kay Mikey Williams, kabola. Pero mukhang ina-expect ng TNT, si Mikey po yung lalapit. So, yan kabola, pwede maging issue na naman dito kung may karoon ba talaga ng pagbabalikang loob ang TNT at saka itong si Mikey Williams. Pero si Mikey Williams, kabola, ang unang larong pinanood niya was the game of San Miguel Beermen in the ESL, kabola. And is that shocking? Not really naman. Pero this proves lang, kabola, that he has good connections with some or several of the players sa San Miguel side, kabola. So, meron pong opportunity, kabola, or merong realistic po talaga na possibility na sabihin ng mga veterano to, sina Lassiter yun, sina Ross, kabola, that San Miguel Beermen management will try to get Mikey Williams. And for me, there is a clear trade to make. That will be a straight swap of ito pong si Chongson, Wami, for ito ang rights for Mikey Williams, di ba? Skill-wise, talent level-wise, mas angat yung Mikey Williams. So, mananalo doon ang San Miguel. On the other hand naman, TNT will get a player na hindi po dala yung sakit sa ulo na dinala po outside the court ng isang Mikey Williams. So, for me, this is a win-win exchange. Pero, between these two, pwede mong sabihin, medyo mas klaro ng konti yung pagkapanalo po ng TNT. So, pwedeng humingi pa ng konti ito pong San Miguel. Kung baka ba sa game mo? Ito ba okay na trade? Comment na po sa baba.